Magandang araw po sa iyo, Miss Hart, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Delo, 33 years old. Sa edad ko pong ito, praktikal at seryoso na ako sa buhay. Alam nyo naman po na hindi na tayo bumabata at hindi na rin talaga bumababa ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Hindi ako yung tipong umaasa sa tsamba-tsamba lang. Madiskarte ako at mautak mag-isip. Kaya bago ako gumawa ng hakbang, pinag-aaralan ko muna ang lahat. Kilala ako bilang ganun sa amin. Kaya naman, malaki ang tiwala sa akin ng mga tao sa paligid ko, lalo na ng mga magulang ko. Nagtatrabaho po ako sa isang factory. Maliit lang ang sahod ko, 10,000 lang po. Pero dahil wala naman akong sariling pamilya at sa mga magulang ko lang ako tumutulong, kinakaya ko namang ipagkasya sa araw-araw ang sahod ko. Nakatira po kami ngayon sa bahay ng lola ko. Isang extended family po kami, Miss Hart. Kasama namin sa iisang bubong ang mga magulang ko, ang kapatid kong babae, pati na rin ang tito at tita ko na hanggang ngayon ay wala pang anak. Siksikan kami sa bahay at maingay, pero masaya naman po. Pero dahil nga po sa hirap ng buhay at sa matagal na nilang pangarap ni Tita Emmy na makapag-ipon para sa kasal, nagpasya ang Tito Piolo ko ng mga ibang bansa. Siksikan kaming buong pamilya sa maliit naming sala noong araw ng alis niya papuntang Qatar. Mula kay Lola, kina Mama at Papa hanggang sa kapatid kong babae, lahat kami nakapalibot sa kanya para magpaalam. "Piolo, anak, sigurado ka bang ayaw mong magpahatid man lang sa airport?" Tanong ni Lola habang mahigpit na hawak ang dalawang kamay ng anak niya na tila ba ayaw na nitong bitawan. "Wag na po, ma." Ilag ni Tito Piolo sabay pilit ng ngiti para itago ang kaba. "Baka doon pa tayo magkaiyakan sa terminal. Mas nakakahiya sa maraming tao. Tsaka para hindi na rin kayo gumasto sa pamasahe papunta ron. Basta, mag-iingat ka ron, ha?" Habilin naman ni Mama habang inaayos ang collar ng damit ng kapatid niya. "Magdasal ka lagi at huwag mong kalilimutang tumawag agad kapag nakalapag ka na." Dahil sa sobrang bigat ng hangin sa loob ng bahay at halatang nanginginig na ang boses ng lahat, lumapit ako at tinapik ko si Tito Piolo sa balikat para kahit papano ay mabawasan ang tensyon. "Tito, yung bilin ko sa'yo, ha?" Biro ko sabay tawa ng bahagya. "Pagtabi mo ko ron ng padala. Kahit isang pares lang ng sapatos, ayos na sa akin, basta yung Jordan, ha?" "Loko ka talaga, Delo." Natatawang sagot ni Tito sabay tapik naman pabalik sa akin. "Sige, basta galingan mo rin sa factory para may pambili ka ng medyas." Pero sa kabila ng kaunting tawanan, hindi ko maiwasang mapatingin kay Tita Emmy. Nakasandig siya sa padera. Basang-basa ng luha ang mukha at panay ang hagulgol. 3 taon pa lang silang kasal ni Tito Piolo. At heto, ngayon pa lang sila magkakahiwalay ng ganito katagal at kalayo. "Mi, tama na ang iyak. Babalik din ako kaagad. Para sa atin to." Pakiusap ni Tito habang pilit na kinakabig at niyayakap ng mahigpit ang asawa niya. "Ipapano naman ako rito?" Patuloy ang pag-agos ng luha ni Tita Emmy habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng tito. "Ngayon lang tayo magkakalayo ng ganito. Hindi ko yata kaya." "Kaya mo yan. Mabilis lang ang 3 taon. Huling bulong ni Tito Piolo. "Kayanin mo para may pampanail extension at pampariband ka." Panay ang tawanan namin dahil sa mga pahaging ng isa't isa. Nung araw na yon ay tuluyan na nga pong umalis si Tito Piolo. Mula nung umalis siya, sobrang kapansin-pansin ang biglang pagbabago kay Tita Emmy. Naging napakamalungkutin niya. Pagka-uwi ko galing factory, madalas ko siyang nadaratnan na nakatitig lang sa malayo o kaya'y nakakulong lang sa kwarto nila. Tahimik siya, halos ayaw makipag-usap at palaging walang gana kapag oras na ng kainan. Dahil nakikita ng buong pamilya namin ang kalagayan niya, lahat kami ay kanya-kanyang effort para kahit papano ay mapasigla siya. Si Lola, araw-araw na niluluto ang mga paboritong ulam niya para lang makakain ito ng maayos.
Si mama naman ay panay ang chismis ng kung ano-anong latest chismis sa labas. Kinukwentuhan siya tungkol sa mga kapitbahay at kung ano-anong pampabawas ini para lang mapangiti siya. Kami namang magkapatid, hindi rin namin siya pinababayaan. Tuwing may libreng oras ako bago o pagkatapos ng shift ko sa factory, palagi ko siyang kinakamusta. Tinatanong kung kumain na ba siya o kung anong ginagawa niya. Ginagawa ng buong pamilya ang lahat para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa bahay kahit malayo ang asawa niya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, kitang-kita pa rin sa mga mata niya ang pait at matinding pangungulila kay Tito Piolo. Hanggang sa dumating ang isang araw na tuluyan nang nagbago ang lahat. Galing ako sa pagod at mahabang shift sa factory noon. Naglalakad pa pauwi habang binibilang sa utak ang kakukuha ko lang na sweldo. Binabudget ko na kaagad para makasigurong mababayaran ko lahat ng dapat bayaran. Sakto namang pagliko ko sa kanto, naabutan ko yung isang ale na nagtitinda sa tabi ng kalsada. May tinda siyang mga merienda, pero ang kaagad na nakapukaw ng atensyon ko ay yung ginataang bilo-bilo. Agad akong napahinto. Naalala ko bigla si Tita Emmy. Paboritong-paborito niya kasi yon. At dahil nga bagong sahod naman ako, nagdesisyon akong bumili ng marami para sa aming lahat sa bahay. Para sabay-sabay na rin kaming makapagmeryenda. Bitbit ang supot ng mainit na ginataang bilo-bilo. Excited akong pumasok sa pinto ng bahay. Diretso ako sa kusina at inilapag sa mesa ang mga pinamili ko. Lumapit ako kay mama at saka nagmano. Agad na napatingin si mama sa mga plastik at nagningning ang mga mata sa tuwa. Naku, ang bait naman ng anak ko. Bulalas niyang sabi, sabay lapit sa akin at mabilis na humalik sa pisngi ko. Salamat dito, Delo, ha? Hindi na rin nagpahuli ang kapatid kong babae. Mabilis siyang lumapit at excited na umupo sa mesa. Ma, ipagtabi niyo rin si Tita Emmy, ha? Paalala ko habang pinapanood sila. Paborito niya yan, kaya nga rin ako bumili ng marami para makakain siya. Bahagyang natigilan si mama. Tumingin siya sa akin ng may halong pag-alala. Delo, baka pwedeng ikaw na ang maghatid sa kanya sa kwarto. Pakiusap ni mama sa akin. Kanina pa kasi nagkukulong doon. Maghapon nang hindi lumalabas at hindi kumakain. Nag-aalala na nga kami ng lola mo. Ganun po ba? O sige po, ma. Ilalapag ko lang itong mga gamit ko. Ako na po ang bahala kay tita. Kinuha ko ang isang mangkok na punong-puno ng mainit na ginataan. Ako na ang nag-akyat para kahit papano ay makakain na rin siya. Tita, may dala po akong merienda. Paborito niyo po ito. Tawag ko sabay katok sa pinto. Ilang segundo akong naghintay pero walang sumasagot. Kumatok ako ulit ng mas malakas. Tita, gising ka pa po ba? Katahimikan pa rin ang namayani. Nagsimula ng kumabog ang dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung ano, pero parang may mali. Idinikit ko kaagad ang tenga ko sa kahoy na pintuan para pakinggan kung gising ba siya. Doon na nangunot ang noo ko. May narinig akong kakaibang ingay. Mga mahihinang kaluskos, mabigat na paghinga. At parang daing na pilit na pinipigil. Agad akong natakot. Baka inatake na siya ng sakit. Baka nahihirapan siyang huminga o kung ano nang masamang nangyayari sa kanya sa loob ng mag-isa. Hindi na ako nag-atubili pa. Hawak ang mangkok sa isang kamay. Inabot ko ang doorknob at dahang-dahang pinihit. Swerte na bang hindi nakalak yun. Mabuti na lang at nabuksan ko, Miss Hart. Pero ang mga mata ko, hindi nakahanda sa bumungad na eksenang naghihintay sa akin sa loob ng silid na yon. Tita, mabilis siyang napalingon at nagkatitigan kaming dalawa. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat habang ako naman halos mabitawan ang hawak kong mangkok ng ginataang bilo-bilo. Mabilis siyang nagmamadaling humila ng kumot para matakpan ang sarili niya. Pero huli na, Miss Hart. Nakita ko na ang lahat sa kanya. Napalunok ako ng malalim. Mabilis na pinihit ang doorknob pabalik at saka isinara ang pinto. Napasandal ako sa pader sa labas ng kwarto. Mabilis ang kabog ng dibdib ko.
at ramdam kong nag-init ang buong mukha ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi pa man ako nakakahakbang palayo mula sa pader, narinig ko na ang biglang pag-ikot ng doorknob. Sa sobrang gulat ko, napatigil ako sa paghinga nang biglang bumukas ang pintuan. Lumabas mula sa loob si Tita Emmy. Iwas na iwas sa mga mata ko sa kanya at ramdam kong hindi rin siya makatitig ng diretso sa akin. Sobrang awkward, Miss Hart. Pero laking pasasalamat ko na lang din nang masulyapan kong nakasuot na siya ng duster. Kahit papano ay nawala yung matinding kaba at panginginig ng mga kamay ko. Akin ba yan? Tanong ni Tita Emmy, kahit halatang may bahid ng ilang at pilit ang boses. Pilit niyang pinagmumukhang normal ang lahat, na para bang walang anumang kakaibang nangyari ilang segundo pa lang ang nakalilipas sa loob ng kwartong yon. Oo, tita, dinalhan kita ng merienda. Nauutal kong sagot. Salamat, Delo, ha? Sasalo na lang ako sa inyo sa baba. Mahinahong sabi niya. Dahan-dahan niyang inabot at kinuha ang ginataang bilo-bilo mula sa akin. Nang magdikit ang mga daliri namin ng bahagya, lalo akong nanigas sa kinatatayuan ko. Pagkahawak sa mangkok, pilit siyang ngumiti ng mabilis at tuloy-tuloy na siyang naglakad pababa ng hagdan patungong kusina. Nang bumaba kami, wala na rin akong choice kundi maupo sa hapag at sumalo sa kanila. Nakakagulat, Miss Hart. Sobrang sigla niyang nakikipagkwentuhan, tumatawa sa mga biro ni Lola at nag-share pa ng mga pinapanood niyang K-drama na para bang walang anumang nangyari kanina lang. Minsan pa nga, tinitingnan niya ako at tinatanong kung kamusta ang trabaho ko sa factory. Lahat yon, ginagawa niya ng nakangiti at diretso sa mata kong nakatingin. Ako naman, pangiti-ngiti na lang at tango ng tango kahit ang totoo. Pinagpapawisan na ako sa sobrang kaba. Pero pagdating ng gabi, doon na ako ginulo ng isip ko. Nakahiga na ako sa kama at nakatitig sa kisame. Pero sobrang hirap matulog. Paulit-ulit na bumabalik sa utak ko yung nakita ko sa silid ni Tita Emmy. Pikit ako ng pikit. Gustong-gusto kong kalimutan at burahin sa isip ko ang lahat. Kasi tita ko siya, Miss Hart. Asawa siya ni Tito Piolo na nagpapakasakit at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayaw kong makaramdam ng pagnanasa o kung anuman para sa kanya kasi mali yun. Pero kahit anong pilit kong huwag isipin, ayaw talagang maalis. Habang mas lalo kong sinusubukang kalimutan, mas lalo namang nagiging malinaw sa utak ko ang lahat. Lahat ng narinig ko at lahat ng nakita ko sa kanya. Nang mga sumunod na araw, talagang ginawa ko ang lahat para iwasan siya. Pagka-uwi ko galing sa mahabang shift, nagmamadali akong dumidiretso sa kwarto ko para lang hindi kami magkasalubong. Pero ewan ko ba, parang mas lalo siyang gumagawa ng paraan para makalapit sa akin. Isang umaga, maaga akong nagising para magkape. Akala ko tahimik pa ang bahay. Sobrang aga pa kasi noon. Pero nung nakatayo ako sa harap ng counter, bigla na lang may naglakad mula sa likod ko. Magkakape ka ba, Delo? Akin na. Ako na ang gagawa niyan. Biglang bulong ni Tita Emmy. Bago pa ako makasagot, kinuha na niya ang kutsara mula sa kamay ko. Sa sobrang lapit niya sa likod ko, ramdam na ramdam ko ang init ng balat niya at bahagyang nagdikit ang mga daliri namin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko sabay ngiti. Puyat ka ba? Bakit parang balisa ka nitong mga nakarang araw? May problema ka ba? Tanong niya ng mahina. Wala po, tita. Napagod lang po talaga ako sa factory kagabi. Nauutal kong sagot habang pilit kong inaatras ang katawan ko palayo sa kanya. Sigurado ka ha? Parang iniiwasan mo kasi ako simula nung dinalhan mo ko ng ginataang bilo-bilo sa kwarto. Dagdag pa niya. Sabay titig sa akin na para bang naghihintay ng reaksyon. Halos maibog ako yung kape sa matinding kaba. Hindi po, tita. Marami lang po talaga akong iniisip. Hindi pa doon natapos ang lahat, Miss Hart.
Pag-uwi ko nung hapon na yon, humiga ako sa sofa para makapagpahinga at manood ng TV. Kahit napakaluwag ng buong sala, nagulat na lang ako nang sobrang lapit siyang umupo sa tabi ko. Habang nanonood kami, sadyang idinidikit niya ang mga balikat at binti niya sa akin. Nung sinusubukan kong gumalaw paatras para lumayo ng kaunti, lalo pa siyang nagsusumiksik sa pwesto ko. Maganda ba yung pinapanood mo, Delo? Mukhang seryoso ka dyan ah. Kaswal niyang sabi habang nakidikit pa rin ang mga braso niya sa akin. Medyo lang po tita. Nagpapalipas lang ng oras habang wala pa sina mama. Sagot ko naman habang nakatitig ang mga mata ko sa screen kahit hindi naman ako nakafocus doon. Mabuti pa nga panoorin natin. Alam mo kasi, kapag nag-iisa ako sa kwarto, sobrang nakakabagot at nakakalungkot din. Bulong niya sabay lingon sa akin. Sobrang lapit niya na halos magdikit na ang mga labi. Pagdating naman sa mga gawaing bahay, talagang sinusundan niya ako. Nung nagliligpit ako ng mga gamit sa kwarto ko, pumasok siya dala mga bagong labang damit. At sa halip na ilapag lang sa kama, isa-isa niya itong inabot sa akin. Bawat abot niya, sadyang humahawak ang mga daliri niya sa kamay ko bago bumitaw. O Delo, ito na yung mga damit mo. Mabango yan, baka gusto mong amuyin pa. Biro niya habang nakatingin sa akin ng makahulugan. Salamat po tita, ako na po ang magtutupi ng mga to. Mabilis kong kuha sa mga damit para lang matigil na ang paghawak niya sa kamay ko. Bakit ka ba nanginginig? Hindi naman ako nangangain ng tao. Huwag ka namang masyadong mailang sa akin, Delo. Mahina niyang tawa, sabay haplos sa balikat ko bago lumabas ng pinto. Kahit nung lumabas ako ng bahay para bumili sa kalapit na tindahan, bigla siyang nagmamadaling sumabay sa akin sa kanto. Halos magkabanggaan ang mga braso namin habang naglalakad sa daan. Bilhan mo rin ako ng chocolate ha? Dalhin mo mamaya sa kwarto ko kapag tulog na sila sa bahay. Bulong niya sa akin habang naglalakad kami. Yung kaming dalawa lang talaga ang nakakarinig. Miss Hart, syempre hindi naman ako engot para hindi magets ang gusto niyang mangyari. Oo nga at mas lumalabas na siya ng kwarto kaya hindi na nag-aalala sina Lola at Mama. Pero ang mga sinasabi at ginagawa niyang pagdikit sa akin ay lalong nagpapagulo at nagpapakaba sa buong sistema ko. Nakahiga ako sa kama nung gabing yun at katulad ng mga nakaraang gabi, hindi ulit ako makatulog. Ginugulo pa rin ang utak ko yung mga titig at pahiwatig ni Tita Emmy buong araw. Hanggang sa hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang FB. Inopen ko ang profile ni tita. At dahil doon, naalala ko na naman ang naabutan kong tagpo sa kanyang silid na siyang nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan. Dali-dali akong tumayo at binuksan yon. Hindi nga ako nagkakamali, si Tita Emmy ang kumakatok. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at lumapit sa akin. Sa gitna ng dilim at ng matinding kalituhan, tuluyan kaming nadala ng tukso at may nangyari sa amin nung gabing yon, Miss Hart. Pero pagkatapos ng lahat, nang mag-isa na lang ako sa kwarto, doon ako binagsakan ng matinding pagsisisi. Sobrang bigat sa dibdib. Hindi ako makatingin ng diretso sa salamin dahil naiinis at nandidiri ako sa sarili ko. Kaya ngayon, humihingi ako ng payo sa iyo, Miss Hart. Sobrang nakokonsensya na ako. Pero hirap na hirap akong iwasan siya dahil nakatira kami sa iisang bahay. Sana po ay matulungan mo ko. Lubos na umaasa, Delo. Isang napakabigat na sitwasyon para kay Delo. Sa tingin po ninyo, ano ang pinakamainam na gawin ni Delo? Dapat ba siyang magtapat kay Piolo para lumabas ang katotohanan? O mas makakabuting lumayo na lang siya at manahimik para hindi mawasak ang kanyang pamilya? I-comment na ang inyong payo at saloobin sa ibaba para mabigyan natin ng advice si Delo at magabayan natin siya. Maraming salamat po sa pakikinig and don't forget to like and share
And see you on our next video.